Checkpoint pa. Kakalabas pa ng parking, checkpoint na kagad. Sir, good morning sir. Good morning po. Hindi, okay na sir. Tignan po kasi kami sir, dami yung pumapasok na walang lisensya dito. Yun, sakto go. Oh, doming, kadoming. Kaya pala sila nagmamadali, hindi sila abot dun sa susunod na stoplight. Ano pala, gas, kailangan may gas. Yung paggasa tayo dyan kasi alam ko meron sa C5 kaso baka ano eh, doon natin makalimutan, yari tayo. Ayan, pansin nyo meron tayong cellphone kasi tatry natin magbawas ng isang toll gate, di ba tatlo yun? So itatry natin yung pinakamahal, pero hindi ako confident kasi parang maliligaw tayo. Pero tignan natin. Ano boss? Nagpali yung na less, 48.4. Uy, salamat, thank you po. Dalawang araw lang yan, sir. Sige po, signature lang. Naka-discount pa tayo. Nice, swerte. Pwede na tayong hindi magtipid sa toll. Kasi tansya ko, ganun yung matitipid natin pag doon tayo lumabas. Nasa 50 pesos plus siguro, hindi ako sure. Naka 50 plus siguro. May naka 48 na tayo ngayon. Okay, ito na tayo. C5. Silipin natin kung paano magpagas dito. Paano tayo, dahan-dahan lang tayo sa park ng Shell. Kasi nagalangan ako kanina kasi baka, kasi di ba may harang, baka lawagpas tayo dun, baka na magkamali tayo ng ano, pasok. Hindi tayo makapagpagas, eh wala na tayong papagasan pagkatapos nyan. Kasinor ko na dun na meron. Ito yun oh, saan ba yung pasukan? Ay, malayo pa pala eh, pwede pa akong ano eh, pwede pang pumasok. Sakit pa ng likod ko, ba't kaya? Hindi na siya nakapag-exercise eh. Nga pala, kwento ko lang sa inyo yung, kasi ano ngayon eh, ano ba ngayon? July 3. So bagong month, so nagtitimbang ako kada ano, kada katapusan. Ang laki nung nabawas sa atin, 3.5 kilos. So kinabahan ako kasi nga hindi tayo nakapag-exercise. Baka kaya lumaki dahil ano, nabawasan yung ano natin, yung lean mass. Kaya ako naman kay ChatGPT na ano, i-computein mo kung ilan, kasi may kasamang BMI yung ano namin eh, yung machine, yung pang sukat, pati may water retention din. So calculate niya, sabi niya hindi, mga ano lang daw, kasi di ba 1.8 sure na fats, kasi yun yung sa timbangan, tsaka sa fat percentage yun yung nabawas. Sabi niya tugma yung nabawas sa fats, sa fat percentage. So yun lang yung fat na nawala, 1.8 kilos. Yung iba parang ano na, hindi naman daw lean mass, water retention, tsaka tawag dito, glycogen ba? Basta yung ano, yung basta yung protein. Protein ba yun, yung glycogen? Basta yung glycogen yata. So kinabahan ako, sabi ko masyado bang mabilis? Sabi niya mabilis ng konti sa normal, pero kung iniisip mo na hindi safe, na unhealthy, okay pa rin naman. Sabi, kung kailan ako tumigil mag-exercise tsaka lumaki, kaya kinabahan ako eh. So ang iniiwasan ko kasi yung unang 4 months natin, wala na babawas sa lean mass, retain yung lean mass. So ibig sabihin
puro fats lang yung nawawala. Eh ngayon may kasamang ano, parang sa calculation kung yung 1.8 kilos na nawala sa fats, parang yung lean mass ano lang 0.1, pero at least may nawala pa din, ayoko yun eh. Pero sabi niya normal daw yun pa nagka-cutting. Tayo na kasi bakit kasi cutting yung binigay niya sa akin eh. Hindi, galing nga rin eh, na ano rin ako kasi hindi ko alam na cutting pala yung binibigay niyang calorie targets saka macros. Sabi ko nung matagal na, sabi ko hirapan ako mag ano, bakit hindi nag-i-improve yung numbers ko sa exercise. Tapos yung muscle ko hindi siya ganoon ka bilis lumaki. Sabi niya nakaka-cutting ka eh. Mahirap talaga magpatubo ng muscle, pero pwede naman daw basta masipag ka mag-exercise. Kasi sabi niya yung binigay ko sa yung exercise tsaka yung mga sinuggest mo, mga light exercise lang yun. Hindi siya, kasi hindi ka naman nag-gym, sabi. Puro body workout lang, body weight workout pala. So ayun, sabi ko kailan ako magtitigil. Sabi ko kasi alam ko na bawal yung ano magkakating ka na matagal. Eh sabi niya, pagka na-reach mo na yung target mo, pwede pa kasi marami ka pa namang fats, hindi pa yun delikado. Sabi niya pag nag 20% fats ka na, yun kasi yung sinat kong target. Sabi niya, doon ka na mag-maintenance ng mga at least 1 month. After nun, kung gusto mo mag-cutting ulit, pwede naman. Kung gusto mo pa ibaba, kasi yung target ko lang 20% body fat lang. Ang galing nga eh. Sa sinearch ko sinesearch ko yung mga videos na mga tungkol sa cutting. Sabi nga doon, pwede naman daw kahit matagal, kahit 1 year, basta marami ka pang fats. Masama lang daw yun pagka malaki yung katawan mo tapos nagka-cutting ka, papatuyo ka ng husto ng matagal, masama daw yun. So ayun, ang galing ng ChatGPT. Kaya sa trabaho namin papalitan na kami ng mga ng AI. Kasi may mga tools kami na kaya nang gawin yung ginagawa namin. Maganda lang kasi kay ChatGPT, hindi pag nagka-tracking ako, sinasabi ko lang sa kanya, tapos naalala na niya kung ilan yung kinain ko, ganun. Tapos siya rin kakalculate ko ilan pa natira, diba? Hindi na ako mahirapan magbilang. Tapos pagka hindi ako sure, picturean ko lang, i-estimate na niya kung ilan yung macros nun. Okay din. Oops, teka lang, baka tayo magpas. Muscle memory, malapit na yata yun Banda rito tayo sa kanan, kasi alam ko sa Fork Road yun doon tayo kakanan. Malapit na nga, daan tayo, hindi pa tayo sa kanan. Okay, oras, walang hindi ko makita yung relo. I-zoom ko na lang yung cellphone, ayun, para makita natin kung ilang minutes. Nawala yung naloobat. Baka pabalikin ako sa expressway nito pagka exit natin. Sundan lang natin itong mga to. Hindi pala pa ako balikin. Yung pinanggalingan ko pala yun, yung kulay blue. OA ka lang, OA. Okay, so paano tayo ngayon dito? Pinapa-U-turn nga ako, loko-loko. Kaya ito yung signage na lang, bako or diretso. So yun, so kakanan tayo dyan.
Yun lang isang mahirap dito. Isa sa dahilan na ayoko dumaan sa C5 pag madaling araw, maraming truck eh. Pero dito mukhang maraming truck din kasi sa Aguinaldo dami tayo nakikitang truck eh. Mas mahirap dito kasi mas maliit yung kalsada. Uy, may ganyan pa rin kahit madaling araw dahil ba Friday or ngayon lang yan. So hindi natin siya pwedeng i-judge ng isang beses natin dadaanan. Kailangan ulitin natin para makabisado natin. Baka naman kasi one time lang pala to na ganito. Pula talaga sa mapa, pula. Bakit? Pero maiksi lang, konti lang. Ayoko dun, sumampa siya sa gutter eh. Ba't ganun? Tsaka ayoko rin sumingit niya sa truck, nakakatakot dun. Pipila na lang tayo. Ba't ganun? Stoplight ba yan? Kasi putol yun. Ang pogi. C900 yan, di ba? Ganda. Galit na galit yung makin eh. May ginagawa kaya siya matagal. So may nilat na naman to. Nagalit eh. Tinarap. Uy, stop. Mahuhuli tayo rito. Nasa X tayo. Hindi ko nakita yung stop. Hindi ko kapisado kasi. Sana wala nang huhuli. Madadali tayo na to. Pag diretso natin, kakanan tayo. Madali lang eh. Ano lang eh, may ginagawa lang dun eh. Dahan-dahan lang tayo kasi hindi natin alam kung saan yung may lubak. Yan o. Tapos huwag natin persay na bilisan para lang masabi natin na masabilis. Yung normal riding lang natin para atas. Hindi mo naman talaga matatapatan yung expressway dahil dire-diretso talaga yun. Expressway yun eh. Na tayo. Dito tayo sa unahan nitong mga to. Sa likuran nitong mga to kasi bisado nila yung lubak. Hindi ako pwede umiwas kasi baka may masabitan ako sa likod eh. Na-overtake. Hindi ko alam kung kailan ako titingin eh. Go ba? 3, 2, 1, go. Yun o. May mga lubak ako hindi na hindi man lubak eh, imperfection lang. Pero yung iba medyo malalaki. Hindi komportable pagka tinamaan mo eh. Medyo maraming sakyan pero okay naman yung takbo eh. Ayun na, sabi ko na nga ba eh. Di ba ka malalalim, hindi natin kabisado. Ayan, maatras. Kaya sa mga takot sa expressway, mas madali sa expressway.
madali lang, walang tumatawid, walang ganyan, walang intersection, walang stoplight, di ba? Diretso lang yun eh. Tapos hindi tayo pwede basta-basta mag-ano, nagmabilis kasi lubak eh. Hindi lubak, imperfection. Ayun. Ginagawa yung kabilang kalsada ba? Or may nasiraan kaya nire-route. Mukhang ginagawa nga kasi may mga truck. Ito, Robinson na to. Alam ko na to. Dito ako kumuha ng, ay, sa Pag-ibig. Nagpaayos ng kung ano-ano sa Pag-ibig. So ngayon pa lang, kahit di pa tayo natapos, pwede ko na sabihin na ayoko dumaan dito. Kasi may mga ginagawa. Siguro pagkatapos yan, hindi natin alam. Pagka ano, pag okay ng haba niya, no? Patindig araw, ayoko dun. Ano na lang tayo, open canal. Pero ilagay pa rin natin dyan kung ilan yung tipid natin. Baka naman sobrang laki, di pwede na. Tsaka pag naayos naman yung mga ginagawa, tignan ulit natin. Pero sa Hagaya ngayon, limang ginagawa pa. Basta iihi pa ako. So daming sakyan, no? Marami pa rin sasakyan. Okay, malapit na Calapres kasi ano na to, ano, ito yung binibili natin ng langis eh. Pagkatapos dun, kalimutan ko pa Mark, ano ba yun? Ito, dito yun, Cypress. Saan yun? Saan Cypress? Yun, dito pakanan dyan. Katuto siya, madali lang yung kalsada, hindi ka maliligaw. Kasi pagdating doon, sa pagka-exit kanan, tapos kanan ulit, madali lang. Yung kanina yung nabanggit ko sa expressway. Kasi yung katrabaho ni Mrs., parang dalawa na yung sakyan niya eh. Kasi babae kasi, natatakot magmaneho sa expressway. Sabi ko kay Mrs., sabihin mo mas madali sa expressway. Inisip ko siguro sobrang bilis eh, nakakatakot. Pero hindi eh, hindi naman mabilis sa expressway. Sa expressway yun, dire-diretso lang tayo. Kahit isang kamay lang, di ba? Dito hindi tayo kapag isang kamay, dami sakyan. Pero kung ganito yung tsura, ganyan karami, ganyan yung kalsada, pero walang ginagawa, pwede na eh. Oops. So kanan na tayo dito. Pwede rin naman pala tayo try din natin SLEX Danghari. Tingnan natin kung magkano. Okay. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa Cavitex. Tingnan natin kung mga option natin. Kasi kung SLEX tayo C5. Eh di ba ayaw ko sa C5 kasi maraming truck. Pero kung kaya naman, kasi ayaw ko lang. So titingnan natin kung sulit. Okay. So sa mga susunod na video, mag-explain ako. Okay? Pero sa ngayon, ito lang muna. Okay, thank you na matindi. Enjoy yung natin, natipid. Tsaka kung ilang gano'ng katagal
Hanggang sa muli. Bye-bye.